Good morning, guys! 9:30 AM na. Papunta ako ngayon sa podium. Bakit ang dilim? Uy, magpapa-laser po ako ng pepe. Aga-aga, no? Sa wink ako nagpapa-laser. Magpapa-rev light din ako ng face, pati puwet. Kasi ang dami ko pong dark marks sa mga area na yon. Yung Brazilian hair removal naman, guys. Nakaraming sessions na ako nun. Tapos natigil ako siguro ng mga 1 year. Tagal, di ba? Pero bumalik ako 5 weeks ago. Ang onti na ulit ng buhok. Kaya super bet ko sa wing. Sana makahanap ako agad ng parking. Kasi ang hirap mag-park sa podium. Wow! Gumanda ilaw. Find your light. Hindi na ako naligo. Oh! Pero naligo naman ako kagabi. Hindi pa rin ako nakapag-breakfast. Kasi Nag-cellphone ako pagkagising. Hirap talaga iwasan, no? grabe ang traffic. Isang kaliwa ko na lang. Doon ako. Pero kayo, how's your morning? Productive ba kayo sa umaga? Or sa gabi? Comment down below. Uy, kuya naman eh. Parang lately, mas productive ako sa gabi or hapon. Hindi sa morning eh. Mas masaya ako kapag may slow mornings ako. Ganun. Nakapark na ako sa podium. First time ko mag-park ng konti pa lang mga kotse. Himala. Himala talaga. Ano nangyayari? Let's go. Akyat na tayo sa wing. No pain tolerance ka. Tip ko lang, inom ka ng paracetamol. 30 Ah! minutes prior to Yung gitna po. Yung pinaka... Palamigan na lang po. Gusto niyo po ba yung with pressure na cold compress? Pag gilid, di masyado masakit. Nag-waxing ka na po ba before? Once lang, tapos di na ako Pero umulit. mas masakit yan, di ba? Super, ayoko nun, sobra. Sorry po, ang pangit ng lighting. Wow! Gaano kapangit. What if ganito na lang ilaw natin? Tapos ako sa treatments ko, mahina po talaga pain tolerance ko sa laser hair removal, pero tolerable naman yung rev light. Yung rev light, mas focus nun yung mga pigments, dark spots, ganon. Bumili na naman ako ng anti-ants. Usual order ko yung choco chip cream cheese. Lamig na! Tapos guys, napadaan po ako sa Uniqlo. Napabili ako ng mga basic clothes. Sa totoo lang, nahirapan ako manamit recently kasi nagbago yung size ko, guys. And ang dami ng pangit na fit na mga luma kong damit. Kasi dati small ako, XS, ganyan. Pero ngayon, medium to large na. Bumili ako ng striped shirt. Striped shirt na maluwag yung style. Napansin ko, wala akong stripe sa damitan ko. So, another striped shirt. Baliktad. Ba't ba wala akong stripes? White and navy blue siya. Tapos, nakita ko itong flannel pants. XL pinili ko para super luwag. Sobrang comfy nito, grabe. Tading! It's giving Stranger Things kasi kakanood ko lang. And then, basic shorts. Denim shorts kasi wala na pong kasya sa akin. Kaya, ayan, bumili ako. Dark wash siya. Sobrang ganda pala ng shorts sa Uniqlo. Ngayon ko lang na-try. Ngayon ako nag-fit. Dati kasi talaga hindi ako mahilig mag-fit ng mga damit kapag bibili. Kasi kabisado ko yung katawan ko dati nung super payatot ko pa. Ngayon kailangan ko magsukat para hindi sayang yung mga binibili kong damit. Ano na, na-stuck na ako dito. Sobrang brown na pala talaga ng hair ko. Sa mga nagtatanong po kung anong color to, hindi ko rin po alam. Sabi ko lang, gusto ko po dark brown, tas kayo na bahala. Sorry kung wala akong maisagot. Pero yun lang talaga sinabi ko sa parlor. Dito na ako sa parking ko, akyat na ako, and mag-edit lang ng vlog. Such a boring life. Wala bang mag-aaya sa akin gumala? Iyayain niyo ako kahit saan sasama ako. Hi guys! Medyo slow morning po ako kanina. Medyo wala ako sa mood bumangon, pero it's fine. May mga ganong days talaga tayo. Nanood lang ako ng anime, di ba, Karot? Hindi ko alam ba't ko na-tripan i-rewatch yung Classroom of the Elite. Season 1 pa lang napanood ko doon. Tapos natapos ko hanggang Season 3. Grabe, sobrang twisted ng anime na yun. Sa Netflix ako nanood. Napanood niyo na ba yun? Physically, mukha ba akong nanonood ng anime? Like, unang tingin mo ba sa akin? Mukha ba ako nanonood ng anime? Yes po, anime enjoyer po ako. Pero hindi ako nagli-lean towards mga gore na anime. Gusto ko yung mga slice of life. Pero di ko alam kung slice of life enough yung Classroom of the
Elite kasi ang twisted talaga. Ang weird ng school nila. Parang pinaglalaban-laban lahat ng mga class. Labanan ng utak, power, strategy, mga ganun. Panoorin nyo na lang para mag-gets nyo. Hindi ko ma-explain ng ayos kasi hindi po ako genius gaya ng main character. Magbabasa ako ng mga comments nyo sa recent vlogs ko. Di ba sabi ko mag-comment kayo ng mga questions? Sagutin natin. If Noah didn't show up before, what do you think are you doing now? Namit ko si Noah sa Tinder. Hindi ko alam kung nakwento ko sa inyo to, pero yun yung time na tumigil na ako mag-dating apps kasi nung single ako, naka-Bumble and Tinder talaga ako. Like, actively looking for a partner ako. Nice! Tapos, nung tumigil ako, naka-DM ko si Nisa Nuggets. Tapos, tinanong niya ako randomly, meron ba akong kalandian? Sabi ko, wala. After namin mag-usap ni Nisa, nag-open si bakla ng Tinder. Tapos naka-Tinder Gold ako nun. So, makikita mo kung sino nag-like sa'yo. And yung unang person na nandun sa like you ba? Or ano man tawag doon? Nalimutan ko na. Basta yung listahan ng nag-like sa'yo, si Noah. Tapos ayun, nag-match kami. Onting small talk. Tapos siningin niya na agad number ko. So, lumipat kami sa iMessage agad. Nag-i-impake ako nun for Siargao. So, buong Siargao trip namin. Kasama ko pa sila Ben nun. Nasa vlogs yun. Yung first time ko sa Siargao na vlog. Buong trip na yun. Kausap ko lang si Noah. So, di ko na sinagot yung tanong, no? Kung di sumipot si Noah, anong ginagawa ko ngayon? Oh my God, feeling ko wala ako sa Manda. Siguro pumaparty pa rin ako. Naghahanap ng jowa. As if naman makahanap ako ng jowa sa parties, no? Hindi kasi yun nag-work for me. And feeling ko yung partying era ko. Feeling ko whole face ko yun. O diba? Pati ako nagkaroon ng ganun. And buti na lang, face lang yun. Kasi natigil siya ng pandemic. Syempre, lockdown. Hindi na naka-party si Akla. Kung hindi sumipot si Noah, syempre, inassume ko na single ako. So, feeling ko, party girl pa rin ako. Siguro. Tapos siguro hindi ako physically active or hindi ako magta-try mag-gym or magseryoso sa gym. Si Noah kasi namilit talaga sa akin. Namilit in a good way kasi yung pagpilit niya sa akin is for the betterment of my physical health. Thank you, Tinder gods, for giving me my Noe. Favorite food spots mo that sa UST? Guys, hindi ako updated kung ano na yung mga kainan sa UST kasi sobrang tagal ko hindi nakabalik doon. And planning kami ng mga college besties ko na bumalik doon soon. Nung nag-plan kami, buwagyo, so di natuloy. Pero favorite food spots namin nung college, yung friend group ko, hindi kami mas splurge sa pagkain. Tapos nag-ipon pa ako noon para makabili ng vlogging cam. Usually, kumakain lang kami sa may Beato. UST Seafood kasi ako. Tapos sa Beato yung building namin. Tapos sa gilid noon, may canteen. Doon lang kami bumibili ng pagkain. Isa pang fave namin, yung I love milk tea. I heart milk tea. Sobrang murang milk tea. Awan ko kung nagtaas na ng presyo ngayon dahil sa inflation. Tapos di ko rin alam kung buhay pa yung likod ng Beato. Lagi kami kumakain ng pansit canton doon. Ano pa? Naalala ko din gumagawa kami ng plate sa McDo, sa may Pinoval. Pinoval area, usually. Tapos, hindi ko na alam kung anong location, pero may masarap na ihawan sa may Pinoval. Hindi ako ma-explore sa pagkain nung college ako. Uy, ang creepy mo, Karot. Sa mga tumasyan dyan na nag-aaral yun sa UST, saan kayo madalas kumain? Kasi balak namin bumalik to reminisce, ganon. Ano mo sasuggest nyo na kainan namin? Oh my God! Ano yung kinakainan namin na manukan? Chikiting ba yun? Tunay bang may taong may third eye o mayroong psychological eme behind it? Wala akong third eye. Di ko alam yung psychological or scientific explanation behind that. Pero I know people na meron. Hindi ako interesado na buksan yung third eye ko kasi scared. Biglang na-stuck yung screen ko nang hindi gumagalaw. As in, ang tagal. Gago. Ayoko na parang usapang third eye. Yung gumagalaw ng camera ko eh. Napag-uusapan niyo na po ba ni Kuya Noah yung marriage? Actually guys, unang buwan pa lang or unang week pa lang siguro ng usap namin ni Noah, open na kami about the topic of marriage. Kasi na-confirm namin parehas na date to marry kami. Kami lang naman yun Kayo bahala kung paano kayo mag-navigate ng love life nyo. Pero date to marry kami. Like, sure na kami sa isa't isa na kami yung gusto namin maging partner habang buhay. Ang cringe! Pero yes, nag-usap na kami about kasal. And separately, nakikipag-usap din kami sa parents namin about sa ganong topic. Pero syempre, kung hindi pa time, wag muna. Paano po mag-survive sa college? Kailangan mo ng magandang support system. Well, sa akin, yun ang nag-work. Super grateful ko sa support system ko nung college ako. My family and friends, circle of friends nung college. Sila talaga yung nag-push sa akin para makatapos. Surround yourself with positive people. Yung mga taong hindi ka i-bring down. And sinasabi ko ito palagi,
Enjoy lang kayo, bata pa kayo. Personally, nagkaroon ako ng time na ayoko na talaga mag-aral noon nung college. As in, gusto ko na mag-drop out, ganon. Ewan ko, ang galing ng friends ko. Napilit nila ako mag-stay in school and graduate with them. Napilit nila yung principal na hindi ako payagang mag-drop out. Ganong level, guys. Good support system and positive attitude towards studies. Wow! If people were colors, what color would you be? Feeling ko black or... siguro orange? Wait, parang maganda to itanong sa inyo eh. Comment nyo sa baba. Anong color ako? What Guinness Book of World Records record would you like to break? Pinakamatagal na walang upload sa YouTube channel record. Kinikilig ako. You read my comments. Nagbabasa po ako ng comment. Hobby ko po yun. Pag kailangan ko ng mood booster, nagbabasa lang ako ng comments nyo. Kala nyo, wala lang yan tinatype nyo? It helps me, guys. Kaya super appreciate ko yung mga kamay nyong nagtatype ng masasamang words. Joke. Genuine question. How are you, Pam? Thank you for asking. I am feeling good, feeling better, trying to regain my confidence, and starting to trust myself again. Pero honestly, okay naman ako. Hindi gaya before na pag tinanong mo, pamusta ka? Ewan ko, ayoko na. Ganun yung mga sagot ko dati. Pero ngayon, okay na ako, guys. What are your thoughts po about sa why we should stop setting goals? Personally, feeling ko may love-hate relationship ako sa goals or setting goals kasi before, nag-set talaga ako ng goals ko. Weekly, monthly, ganyan. Pero nagkaroon ako ng dark times. Dark times! Na kapag nag-set ako ng goal, tas hindi ko ma-meet or ma-reach yung goal ko, na-frustrate ako, and I start to hate myself. Hindi naman bad na mag-set ng goals. Syempre, scientifically, mathematically, kailangan ng goals, diba? Feeling ko dapat mag-focus tayo sa makokontrol natin. Like, yung steps na tinitake natin towards our goal, and our reaction towards kung magagawa mo ba yung goal mo or hindi. Feeling ko yung akin kasi parang self-sabotage siya. Yung nagsiset ako ng sobrang taas na goal pero hindi ko ma-meet so mag-frustrate ako. Siguro dapat mag-start tayo sa mga mini goals lang. Tapos mag-celebrate tayo ng mga small wins natin. For example, ang goal mo is maging morning person. Pero sobrang hirap nun, guys. Lalo na kung night owl ka. Pero gusto mo mag-transition into a morning person. Kunyari, nagigising ka 10 a.m. Tapos, goal mo, gumising ng 5 a.m. Nag-alarm ka ng 5 a.m. Di ka nagising. Nag-snooze ka. Nagising ka 9:45. Mas maaga sa 10 a.m. ng 15 minutes. So, feeling ko small win na yun. And you can celebrate it by making a good breakfast. Ganon. Anong pinagsasasabi na ito? Pero yun, celebrate your small wins. Anong sunscreen ginagamit mo? Ano ba mga gamit ko? 3 ginagamit kong sunscreen. Nature Republic na stick, aloe stick, snail white, and Oxycure. Yun yung 3 brands na ginagamit kong sunscreen. Wear your sunscreen everyday. That is super important. Ate pa, may suggest ako sa'yo if bet mo man panoorin. Bridgerton or Queen Charlotte. Napanood ko na po lahat yan. Pero personally, favorite ko yung Queen Charlotte. Grabe yung iyak ko dun. Sa mga di pa nanonood ng Bridgerton series, stop whatever you're doing. Charot. Manood kayo pag may free time kayo. Haba nun eh. Have you ever considered having a relationship with the same sex? Or na-feel mo na ba na papunta ka na dun sa ganong situation but chose to ignore or avoid it? Interesting question kasi yes, I have na-feel or experience ko yun before. Siguro mga 2019 or basta before pandemic. Nanaginip ako na may girlfriend ako. Hindi ko siya in-ignore, in-acknowledge ko siya. Diba sa panaginip yun nangyari? Yung gising na ako, realized na it's not for me. Mukha lang po akong hindi straight. Alam ko marami nagtatanong sa inyo dati kung bisexual ako or gay. Pero nag-self-evaluation po ako before and I realized that I am straight. Karot. Creepy mo talaga. Sobrang comforting ng vlogs mo, Pam. Thanks for watching. And sobrang comforting din ng mga comments nyo. So, quits lang tayo, guys. Kung nag-stay ka hanggang dito sa dulo, sana masarap ulam mo mamaya. Love you guys so much. And I'll see you sa next vlog. And sana po, wala nang gumalaw ng camera ko.